Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Marcel. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Negros Occidental. Kayong dalawa, wala ba kayong planong mag-anak? Abay ilang taon na kayong kasal ha? Sino bang may problema sa inyo? Marcel, alam mo namang hindi na kami bumabata ng tatay mo. Sana bago man lang kami mawala sa mundong ito, mabigyan niyo man lang kami ng mga apo. Saka malapit lang naman kayo rito, hindi man lang kayo dumadalaw. Kung hindi pa kami magdadrama, ay nako. Wika ni Nanay Kita. Ay naku kita, hayaan mo na. Ang importante nakikita natin silang maayos. Siya nga pala, baka kailangan mong magpahilot kay Isabel anak. Alam mo dati si Nanay Kita mo, medyo may problema din yan sa matres. Hindi din naman kami kagad nagkaroon ng anak. Pero hindi naman ganyang katagal kagaya sa inyo. May mga kakilala kaming manghihilot. Sabihin nyo lang para masamahan kayo ng nanay nyo. Atay, naisipan na din namin magpatingin. Kaso nag-aalangan po kami. Tsaka palagi po kasing abala sa trabaho si Marcel. Araw-araw po siyang nasa bukid. Minsan gabi na umuwi. Alam niyo naman po, kailangan niyang magdoble kayod ngayon dahil ilang buwan nang hindi naulan. Araw-araw siya naghahanap ng mapagkukunan ng tubig. Hindi po kagaya niyo dito. Malapit lang sa bukana ang balon. Umaabot naman po sa amin yung irigasyon pero hindi po sapat. Nay, tay, dadating din po kami dyan. Tsaka maaga pa naman po para magbuntis si Isabel. Baka hindi pa kami binibigyan ng itaas dahil marami pa kaming kailangang unahin. Ayaw ko lang po magaya sa mga kapatid mo. Anak, iba ang may mga supling. Tandaan mo, hindi bumabata ang katawan ng tao. Habang tumatagal tumatanda ang tao at lumiliit ang tsansa na magkaanak. Lalo pa sa babae. Abay 30 anyos na itong asawa mo. Ay nako, sige na kumain na lang tayo. Ayaw namin kayong madaliin. Pero sana lang, maisip nyo na masaya ang may anak. Sila ang bubuo ng pamilya na iniingatan nyo sa huli. Hindi mahirap ang tubig sa lugar natin. Ang problema, ang mismong lupa na pinagtataniman. Sa palagay ko, hindi angkop ang mais. Ilang taong ko nang sinasabi sa iyo na gayahin mo yung Kuya Mario mo. Tubo ang tanim anak. Saka sabi ko sa iyo pag-aralan mo yung lupa. Hindi bale na. Kakausapin ko yung kuya mo na tulungan ka ng sa gayon. Maayos mo ang taniman mo. Napatango na lamang si Marcel sa sinabi ng ama. Naaasar ito sa tuwing kinukumpara siya kay Kuya Mario. Mula pagkabata, wala nang ibang mas magaling kundi ang nakakatandang kapatid. Iniisip ni Marcel na paborito ito ng ama. Isa yon sa mga rason kung bakit wala itong ganang pumasyal sa tahanan ng magulang. Gusto din naman ng dalawa na magkaanak. Ang problema, sa loob ng 5 taon, hindi naman sila nakakabuo. Parehas silang nag-aalala. Ngunit ayon kay Marcel, naniniwala ito na ang pagbubuntis ay biyaya ng Diyos. Ngunit ang hindi alam ni Marcel, marami nang iniinom na mga gamot si Isabel. Ngunit hindi pa rin nagtatagumpay dala ng walang oras ang asawa at palaging pagod sa paghahanap buhay. Niwala itong oras sa kanya. Matapos ang pag-uusap, napagpasyahan ng dalawa na manatili na muna sa tahanan ng mga magulang. Nang sandaling yon, nais man lamang niya na masulit ang oras kasama ang mga ito.
Halos maghahating gabi na mapagpasyahan ng dalawa na umuwi. Nagpaalam ang mga ito at nangakong dadalaw muli kapag may oras. Wala pa masyadong ilaw sa daanan ng mga panahong yun. Habang binabagtas ang daan pauwi, malawak na palayan at maisan ang daanan nilang dalawa at wala pang masyadong kabahayan. Sa kanilang paglalakad, bigla na lamang may naaninag si Marcel na naglalakad na liwanag hindi kalayuan sa kanila. Sa paglalarawan niya, para itong pormang bilog na mabilis na sumuot sa maisan. Sandali lang, nakikita mo ba yung nakikita ko? Parang may liwanag? Baka naman alitap-tap lang. Napansin ko nga. Teka nga, parang natatakot ka yata, Marcel. Tara na malapit na tayo sa bahay. Hindi simpleng alitap-tap yun. Malaki, tsaka pormang tao. Ayun papasok ng maisan. Hay nako, umuwi na nga tayo. Natatakot na din ako sa kilos mo eh. Tara na, baka mamaya ano pang makita mo. Saka, kung ano man yung liwanag, hayaan mo na lang. Mabuting at may bantay ang maisa natin nang mamunga ng maayos, no? Wika ni Isabel. Hindi may paliwanag ni Marcel sa asawa ang nakikita. Tila iba ang nasisilayan ni Marcel kesa kay Isabel. Ngunit hindi na niya ito pinansin at nagmamadali ng umuwi ng tahanan. Baka tama naman si Isabel na namamalikmata lamang siya. Ilang sandali pa ay nakauwi na sila ng tahanan. Nakaramdam ng pagod at antok ang mag-asawa, kaya kagad silang nag-ayos ng higaan at nagpahinga. Madali naman silang nakatulog. Sa kalagitnaan ng pagtulog ay nananaginip si Marcel. Ayon sa kanya, nakita niya na bigla na lamang lumiwanag ang paligid na tila umaga. Hanggang sa napabangon si Marcel nang makarinig ng boses na tinatawag ang pangalan niya. Lumabas naman ito ng tahanan habang hinahanap kung nasan ang pinanggagalingan ng boses. Wala sa sariling pumasok sa taniman ng mga mais. Sa ilang minutong paglalakad, nakarating siya sa gitna ng taniman. Naalimpungatan si Marcel nang tumambad sa harapan niya ang isang nilalang na sa paglalarawan ay nababalot ng liwanag. Iniling pa ni Marcel ang ulo sa pag-akalang nananaginip pa rin ito. Hanggang sa lumuhod at dumukot ng lupa para makumpirmang gising na siya. Diyos ko, nasa langit na po ba ako? Anghel ka ba? Kung sino ka man, pakiusap, wala naman akong ginagawang masama. Huwag mo naman akong takutin ng ganito. Wika ni Marcel. Nakakatuwa ka naman, Marcel. Alam ko namang wala kang ginagawang masama. Alam ko ding namumukod tanging tao ka sa lugar na ito. Ikaw lang ang may puso sa kapaligiran. Nakikita ko ang ginagawa mo. Kaya nandito ako para gantimpalaan ka. Tanggapin mo ang munting regalo ko sa iyo at sa asawa mo. Naway sa pagsibol ng punla ay siya ring katuparan ng mga panalangin at hiling ng pinakamamahal mong asawa. Susubukin kayo ng panahon, makakaranas ng malawakang tagutom. Kaya ikaw ang napili ko para sa malaking gampanin. Wika ng diwata. Gampanin? Bakit po ako? Nananaginip lang ba ako? Hindi kita naiintindihan. Pero salamat. Maya-maya pa, isang malakas na sampal mula sa asawa ang nagpabalik ng diwa ni Marcel. Marcel,
Kanina pa kita ginigising eh. Nagsasalita ka habang tulog. Galit na galit ito dahil puno ng putik ang higaan. Meron pang dala na mais si Marcel. Nilapag malapit sa hinihigaan ng mag-asawa. Palaisip pa naman kay Marcel ang naranasan. Hindi din niya maintindihan kung ano ba talaga ang binigay sa kanya ng nilalang. Gusto niya sanang magpaliwanag sa asawa, ngunit hindi naman niya alam kung saan uumpisahan. Nang hingi na lamang ito ng pasensya kay Isabel. Bumangon na si Marcel sa higaan. Naglinis na lamang ng buong tahanan. Maging sa sala ay nagkalat ang mga tangkay ng mais. Matapos na maglinis, tinabi niya ang mga butil kasama ng dahon bigay sa kanya ng nilalang. Lumipas pa ang mga araw. Naging abala muli si Marcel sa mga gawain. Ni hindi niya namalayan ang paglipas ng oras. Hanggang sa isang umaga, nagpunta si Kuya Mario sa tahanan. Pumasyal para sana makausap si Marcel patungkol sa kumakalat na pandemya sa mga pananim, partikular sa mga mais. O kuya, napadalaw po kayo. Maaga pong nag-ikot si Marcel sa maisan. Hindi po ba kayo nagpang-abot? Dito na lang po muna kayo. Maya-maya lang uuwi yun bago magtanghalian. Kumusta po kayo? Hindi mo yata dala si Ate Bebing ha? May importante sana ako sasabihin kay Marcel eh. Hindi ko sigurado kung alam na ng asawa mo ang balitang kumakalat na pandemya sa mga pananim na mais. Masyado kasing nagmamagaling yung asawa mo. Ilang beses ko nang sinabi sa kanya, hindi magandang taniman ng mais ang lugar na ito. Nandito ako hindi lang para sa problema. Nakiusap yung tatay na kausapin ko siya. Baka sakaling matauhan. Tugon ni Kuya Mario. Kuya, kayo na lang po yung kumausap. May hintay niyo po ba siya? Kung hindi, bumalik na lamang po kayo. May gagawin din po kasi ako eh. Nang madinig si Isabel, hindi na nagsalita pa si Kuya Mario at kagad nang tumalikod. Nakaramdam naman ng takot si Isabel dahil sa nakitang reaksyon ni Kuya Mario. Alam niyang dati pa lang, hindi na magkasundo ang magkapatid sa mga bagay-bagay. Ngunit mas malala pa ito ngayon. Napabuntong hininga naman si Isabel habang umiiling. Hindi niya mawari kung paano sasabihin sa asawa. Ayaw naman niyang mas lumala pa ang alitan sa pagitan ng magkapatid sa oras na sabihin ang ginawa nito. Nanalangin na lamang si Isabel na mailatag ng matiwasay kung ano man ang sinabi ng kapatid. Bago magtanghalian, dumating na si Marcel. May bitbit itong sako na may lamang mais. Malungkot ang itsura at nilalapag sa lamesa ang dala. Ayos ka lang ba, Marcel? Gutom ka na ba? Hayaan mo na. Ako na muna yung mag-aayos ng mga dala mo. Mag-ayos ka na makapanghalian na tayo at makapagpahinga ka na. Hindi na namumunga yung mga mais. Mula doon sa dulo ng pananim, natuyo na para bang may nagsaboy ng lason. Bigla na lang nangamatay yung mga pananim natin eh. Hindi lang sa atin, maging sa kabilang bahagi ng taniman. Isabel, nalulungkot ako at baka hindi tayo makaani ng maganda ngayong taon. Kinakabahan na ako sa susunod na anihan. Pero huwag kang mag-alala, hahanap ako ng solusyon para dito. Ganun ba? Hindi bale, may awa ang Diyos. Pagsubok lang sa atin yan. Ay siya nga pala, dumaan dito kanina si Kuya Mario mo. Wika ni Isabel. Ikwinento ang lahat ng nangyari kanina. Pagkatapos, inayos na ni Isabel ang mga dalang mais na nasa sako ng asawa. Ilang saglit pa ang lumipas.
Habang abala si Isabel sa pag-aayos ng lamesang paglalataga ng tanghalian, nag-aayos naman si Marcel ng mga gamit. Hanggang sa nakita ang mga butil na naitabi kanina, nagkaroon na ito ng maliliit na ugat, indikasyon na pwedeng ipunla ang buto. Natuwa naman ang loob ni Marcel nang maalala ang panaginip. Sumagi sa isipan ang mga bilin ng diwatang nagbigay sa kanya ng buto. Inisip niya ng maigi kung saan ito pwedeng itanim. Nag-aalala man na baka hindi sumibol. Ngunit tila may bumubulong sa kanya na ituloy ang gagawin. Matapos ang tanghalian, nagpaalam muli ito sa asawa na mag-iikot sa taniman. Ni hindi nito sinabing magpupunla siya ng mga buto. At ang tanging paalam lamang ay aayusin ang lugar. Oh, masakit pa ang sikat ng araw, Marcel. Saka kakatapos lang nating magtanghalian na, mag-iikot ka kagad. Pwede ba akong sumama? Para naman makatulong ako sa'yo kahit papano. Wala na din naman akong gagawin pa rito. Ikaw na din ang nagsabing mainit, di ba? Saka sandali lang naman ako, mahal. Hindi ako magtatagal. Walang tao sa bahay kung sakaling babalik si kuya. Ayos lang ako. Huwag kang mag-alala. Sige na at baka abutin pa ako ng gabi. Wala namang nagawa si Isabel kundi sumang-ayon sa asawa. Kahit labag sa kalooban, sinunod niya si Marcel. Nakasunod lamang ang mga mata ni Isabel habang papalayo ang asawa. Ilang sandali pa ang lumipas nang matapos magligpit sa tahanan. Napagpasyahan ni Isabel na matulog. Tapos na ang lahat ng gawain sa tahanan. Hinayaan niyang nakabukas ang pinto at mga bintana. Kumuha ng unan sa silid at sa sala na tulog. Mabilis naman itong nakatulog dahil masarap ang hangin na galing sa labas ng tahanan. Sa kalagitnaan ng pagtulog, nanaginip si Isabel. Ayon sa kanya, tila may humawak sa kanyang puson. Hindi niya maintindihan ang pakiramdam ngunit sa loob niya, alam ni Isabel na merong kakaiba. Maya-maya pa, bigla siyang nagising sa tawag ng pamilyar na boses. Naroon sa labas si Kuya Mario. Ayon kay Isabel, mukha ng demonyo ang tingin niya kay Kuya Mario. Iniling ni Isabel ang ulo at biglang kinabahan. Kagad nang pumasok sa tahanan si Kuya Mario. Ano? Nasa na ang asawa mo? Sinabihan mo ba siya na pupunta ako? Kinalimutan mo yata eh. Palibhasa wala kang pakialam sa pamilya mo. Ni hindi ka nga makabuo ng anak. O Isabel, sabihin mo ito sa asawa mo. Sa ayaw niya't sa gusto. Tataniman ko ng tubo ang lupaing to ng mapakinabangan. Palibhasa kayo lang yung nakikinabang sa mga ani niyo eh. Pagkatapos magsalita sa harapan ni Isabel, bigla na lamang itong natigilan na tila may nakita sa loob ng tahanan at sa sobrang takot, tumakbo ito habang sumisigaw. Halimaw! Halimaw! Tulong, may halimaw! Nagtataka naman si Isabel. Napabuntong hininga at sa isipan. Sasabihin na niyang lahat sa asawa pag-uwi. Hanggang sa bigla na lang kumirot ang puso ni Isabel. Alam niya na meron talagang kakaiba sa katawan. Ngunit binaliwala lamang niya ito. Naiisip na baka bunga lamang yon ng mga sinabi ni Kuya Mario. Lumabas na muna si Isabel upang mapakalma ang sarili. Maya-maya pa, nakita niya ang asawa na may dala muling sako na puno ng laman. Nakangiti niyang sinalubong si Marcel at tinulungan sa mga dala. Tila nawala na ang nararamdaman nang makitang nakangiti si Marcel. Hindi kagaya kaninang umaga. Sa pagpapatuloy ng kwento,
Pinakalma na muna ni Isabel ang lahat bago sinabi ang mga karanasan sa kapatid. Ayon sa salaysay nito, maging siya ay hindi makapaniwala sa ginawa ni Kuya Mario. Hayaan mo na, Isabel. Bukas na bukas. Ako na mismo ang kakausap sa kanila. Ayos ka lang ba? Naku, may sakit ka ba? Pasensya na kung hindi kita natutulungan sa gawaing bahay ha. Huwag mo na ding isiping si Kuya. Pangako, ayusin ko ito. Ayos lang ako. Pero syempre, hindi ko maiwasang mag-alala. Ganun na ba kalala yung alitan yung dalawa? Kung magsalita siya, parang gusto niya akong patayin eh. Sana maging maayos na, Marcel. Sige na, Bigla na lang nawala ng malay si Isabel. Sa taranta ni Marcel, binuhat niya ang asawa papunta sa sentro. May kalayuan sa lugar ngunit laking pasasalamat nang maabutang bukas ang center ng barangay. Kagad naman itong pinahiga si Isabel at sinuri. Ayon sa kaharap, wala namang dapat ipag-alala. Lahat ng nangyayari, bunga lamang ng pagdadalang tao ni Isabel. Nanlaki ang mga mata ni Marcel sa nadinig. Ang kaninang takot, napalitan ng pagkasabik at tuwa. Pinagpahinga lamang ni Marcel ang asawa at makalipas ang ilang sandali, nagising si Isabel at napatanong kung nasan sila. O dahan-dahan lang po. Baka mapano ka. Binabati kita, misis. Magiging nanay na po kayo. Bibigyan ko kayo ng mga bitamina. Bumalik na lamang po kayo rito para sa gagawing pagsusuri. O siya, mauuna na ako sa inyo ha. Paggabi na. Pasalamat kayo at naabutan niyo ko dito kanina. Kung hindi, baka hindi na natignan ng asawa mo. Wika ng doktora. Napapaisip man si Isabel, ngunit mapapansin sa ngiti ni Marcel. Sigurado siya na may magandang balita na dumating. Madilim na nang mapagpasyahan ng dalawang umuwi. Sobra ang pag-aalalay ni Marcel sa asawa. Hinahawakan niya si Isabel habang binabagtas ang maisan. Ilang sandali pa, nagliwanag ang buong lugar na tila may nakikisabay sa saya ng paligid. Nagtataka na namamangha si Isabel, habang si Marcel naman, todo pasasalamat. Alam niyang ito ang biyayang pinagkaloob sa kanya ng diwata sa panaginip. Marcel, ano bang sinabi ng doktor kanina? Hindi ko naintindihan eh. Buntis ka, Isabel. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag eh. Pero bigay ng kalikasan ng batang nasa tiyan mo. Sa tamang panahon, sasabihin ko sa iyo ang lahat. Pero sa ngayon, umuwi na muna tayo dahil kailangan mo ng pahinga. Bata, magkakaanak na tayo. Diyos ko, maraming salamat. Dininig mo yung mga panalangin ko. Pero biro, naku Marcel, huwag mo kong bibiruin ng ganyan. Buntis? Paano ko mabubuntis? Kailan lang dinatnan ako ng dalaw? Baka nagkakamali lang si doktora. Natutuwa ako pero nahihirapan talaga ako maniwala. Ngunit hindi na nagsalita pa si Marcel. Nakatitig lamang habang nakangiti sa asawa. Gustuhin man niyang ipaliwanag ang mga nangyayari. Hindi niya magawa. Hindi din niya alam kung paano magsisimula. Ilang sandali lang, nakauwi na sila ng tahanan. Walang kibo si Isabel. Nakikita naman niyang masaya ang asawa. Ngunit may halong pagtataka. Hindi nagkikibuan ang dalawa at diretso nang pumasok sa silid. Ilang sandali lang ay tahimik na nakatulog ang dalawa. Napagod ang mag-asawa sa mga nangyari ngayong araw. Sa kalagitnaan ng gabi, dinalaw muli ng diwata si Marcel sa panaginip.
Nagising nang tawagin ang pangalan niya sa labas ng tahanan. Natagpuan muli ni Marcel ang sarili. Naglalakad sa gitna ng maisan habang sinusundan ang tinig. Ayon sa kanya, sa pangalawang pagkakataon, nasilayan niya ang nilalang na nababalot ng liwanag. Diwata, ikaw ang dahilan kung bakit nagkaroon ng supling sa sinapupunan ng asawa ko. Pero natatakot po ako. Pakiusap, tulungan mo kung may paliwanag sa kanya ang totoo. Mangyayari ang mangyayari. Huwag kang masyadong mag-alala. Galing pa rin sa dugo ninyo ni Isabel ang sanggol. Marcel, kasabay ng lahat ng ito, ang mga mabibigat na gampanin na malapit nang dumating. Kaya hinihiling ko, imbis na isipin ang pagpapaliwanag sa asawa mo, isipin mo muna kung paano mapapatibay ang pasya mo sa hinaharap. Hayaan mong gampanan ni Isabela ang obligasyon niya para sa anak niyo. Balang araw, maiintindihan at mauunawaan niya ang lahat. Maniwala ka sa kalooban ng may likha. Sa ngayon, tanggapin mo ang munting handog ko sa iyo at sa iyong asawa. Magbibigay proteksyon yan sa kanya at sa sanggol. Tandaan mo, maniwala ka sa kapangyarihan ng may likha ng mundo. Maniwala ka. Wika ng diwata habang unti-unting nawawala sa harapan ni Marcel. Napahagulgol na lamang ito, kasabay naman ng malakas na sampalang asawa. Imbis na matakot, nagalit si Isabel kay Marcel. Naghakot muli ito ng putik sa silid, maging sa loob ng tahanan. Bumangon si Marcel at nanghingi ng paumanhin. Naiintindihan niya ang kakaibang pakiramdam ng asawa. Mabigat ang loob ni Marcel dahil iniisip pa rin niya kung paano ito ipapaliwanag kay Isabel. Ilang sandali pa, nilinis na ni Marcel ang mga kalat at dumi. Habang si Isabel naman, nasa kusina at nagluto na ng almusal. Nagising ito dahil sa sobrang gutom. Naalala niya na hindi pala sila nakapaghapunan dahil sa mga nangyari. Parehas na nakasimangot at hindi pa din nag-uusap. Samantala, pagkabalik sa silid, nakita niya ang balabal na bigay ng nilalang na sinabing ipasuot sa asawa. Hawak na niya ito nang madinig ang daing ni Isabel sa kusina. Nagmamadali niya itong pinuntahan at naabutan habang hawak ang tiyan. May bumubulong kay Marcel sa mga dapat gawin. Gamit ang balabal, nilagay niya ito sa likod ng asawa habang inaakay pa upo. Mahal, huwag ka na munang magkikikilos. Hindi maganda sa'yo na mabigat yung kalooban. Patawarin mo ko kung hindi ko maipaliwanag ang lahat. Sa ngayon, pakiusap, maniwala ka na magiging maayos yung anak natin. Gustuhin ko mang kumalma, Marcel. Pero hindi ko magawa. Patawarin mo ko kung bakit ganito. Hindi ko talaga alam ang nangyayari. Siya nga pala, bago ko makalimutan, pumunta na naman si Kuya Mario kahapon. Puntahan mo na lang kaya para makapag-usap kayo na maayos. Galit talaga sa'yo eh. Nagsisigaw pa ng halimaw sa bahay. Samantalang ako lang naman yung kaharap niya. Saka kaninong balabal ito? Gawa sa sutla. Maraming salamat ha. Gumaan na ang pakiramdam ko. Baka kailangan ko lang talaga na masabi ang saloobin ko. Huwag mong iwawala to ha. Kapag masama ang pakiramdam mo, gamitin mo lang to. Bigay ito ng kaibigan ko para sa proteksyon. Basta, kapag nakaramdam ka ng kakaiba sa katawan mo, gamitin mo lang yung balabal. Saka huwag mo nang alalahanin si Kuya Mario. Ako nang bahala doon. Balot na yun ang kahambugan kaya ganoon na lamang kumalitin ako eh. Sige na, kumain na tayo para
Ngunit natigil sa pagsasalita si Marcel nang makita ang malaking nilalang sa gilid ni Isabel. Tumayo ang balahibo ni Marcel dahil nakangiti lamang ito habang nakatitig sa kanya. Ayon dito, napakalaki na tila nakasuot ng pangkawal. Nakatayo lamang na mukhang gabay ng asawa. Sa ilang taong pagsasama, ito ang unang beses na nakita ang nilalang. Pinakalma niya ang sarili, lalo pat kapag naramdaman ni Isabel na natatakot siya. Ganon din ang mangyayari sa asawa. Oh Marcel, ayos ka lang ba? Anong problema? Bakit parang nakakita ka din ng halimaw? Ano? Napatingin pa ito sa paligid para malaman ang tinitignan ng asawa. Ngunit nanahimik na lamang si Marcel habang nilalagyan ng kanin ang plato. Kumain na ng tahimik ang mag-asawa, ngunit panay pa rin ang tingin sa katabi ni Isabel. Nang matapos, napagpasyahan ng dalawa na maglakad-lakad. Bago pa man tumaas ang araw, nalibot na nila ang buong lugar. Nanlulumo si Marcel habang nakikita na unti-unting nagpapalit ng kulay ang mga dahon sa karatig pananim. Ang dating mga kulay berde, naging dilaw na indikasyon na meron ng sakit. Sa paglilibot, nakita nila ang mga taong papalapit sa kinaroroonan nila. Huminto na lamang din ang dalawa upang hintayin ang mga ito. Ramdam nilang sila ang lalapitan kaya pinili na lamang nila na manatili sa kinatatayuan. Magandang umaga sa inyong dalawa. Kayo talaga ang sadya namin sa lugar. Kailangan namin kayong makausap. Marcel, kinausap kami ng kapatid mo. Ikaw ang sinisisi niya kung bakit nasira ang mga palayan na nakapalibot sa maisan niyo. Ang sabi niya napeste ang mga pananim niyo at nadamay ang samin. Wika ni Mang Pepe. Saglit lang po Hindi naman po totoo yan. Ang pagkasira ng mga pananim nyo, bunga ng papalit-palit na panahon. Ilang taon na po ako nagtatanim ng mais. Tsaka ilang taon na din ba tayo magkakapit-bahay? Hindi ko alam kung paano kayo kinausap ng kapatid ko. Pero wag nyo sanang isisi sa akin. Mang Pepe, kaisa nyo po ako sa pagresolba ng problemang ito. Unti-unti nang nasisira ang mga pananim namin. Marcel, nag-aalala lang kami sa magiging epekto nito sa pamilya namin. Kung may alam kang makakatulong sa lahat, sabihan mo naman kami. Handa kaming makipagtulungan. Maayos lamang itong nababadyang sakit sa mga pananim. Sumang-ayon naman si Marcel sa mga kaharap. Hahanapan nila ng paraan at solusyon ang problema. Ilang saglit pa, nagpaalam na ang mga magsasaka. Naiwan ang mag-asawa na mabigat ang pakiramdam. Lalo na si Marcel. Iniisip niya kung bakit gano'n na lamang siya siraan ng kapatid. Nais niyang malaman kung bakit nang hindi na lumala kagaya ng paghahanap niya ng sagot kung paano nagkapeste ang mga pananim. Ilang araw matapos ang tagpong yon ng mga kapitbahay, tuluyan nang nangamatay ang mga nakapalibot na mga palayan sa lugar. Samantala, agaw pansin naman ang isang bahagi ng maisa ni Marcel na may kakaibang buhay. Mabilis tumubo ang punlang binhi na galing sa diwata at natatangi ang parteng yon na hindi man lamang nadadapuan ng peste. Sa kabilang banda, kinausap na din ni Marcel ang mga magulang para kumprontahin ang ginagawa ng kapatid. Ayon sa mga ito, wala namang intensyong masama si Kuya Mario, kundi makatulong. Taliwas ang sinasabi ng mga magulang sa ginagawa ng kapatid. Hindi na nagsalita pa si Marcel. Alam niyang nabilog na ni Kuya Mario ang ulo ng mga magulang.
Kahit anong paninira ang ginagawa sa kanila, hinahayaan na lamang ito ni Marcel. Ayaw niya ng gulo at lalong ayaw niyang bigyan ng sama ng loob ang mga magulang dahil lamang sa ibang pag-uugali ng kapatid. Anak, wala namang masama kung susundin mo ang kuya mo. Bakit kasi mas pinupursige mo yung mais? Ni hindi ka nagkakapera ng malaki. Hindi din naman maayos yung pagtubo ng pananim mo. Ang sabi ng kuya mo, matutulungan ka niya kung tubo lang ang ilalatag mo. Marcel, makinig ka sa amin. Alam namin ang makakabuti sa'yo. Ibinigay yan ng ama mo dahil alam namin na mas mapapangalagaan mo. Para hindi na mag-alala ang kuya mo, sundin mo na lang ang kagustuhan niya. Para din yun sa inyo ng asawa mo. Nang matapos ang pag-uusap, kaagad na itong nagpaalam sa mga magulang at sinabi na marami pa siyang kailangang gawin. Bago umuwi ng tahanan, dinaanan niya na muna ang maisan. Inikot nito upang matignan kung anong parte ang nasira. Naawa siya sa mga nakapalibot na palayan. Sira na ang karamihan at hindi na maganda ang bunga. Habang naglilibot, hindi maiwasan ni Marcel na matuwa nang makita ang isang parte ng maisan na malago at meron ng bunga. Maganda ang mga butil ayon sa kanyang pagsusuri. Kaagad na naisip ni Marcel na himuking magtanim ng mais ang mga kapitbahay gamit ang butil na nagmula sa diwata. Ibabahagi niya ito sa mga taong kagaya niyang nagsusumikap din. Masaya itong binalita sa asawa ang nakita. Habang nasa daan, naramdaman niya na tila may nakasunod sa kanya. Akmang lilingon pa sana, ngunit biglang may pumukpok sa ulo at kagad na nawala ng malay si Marcel. Nagising na lamang siya na nasa harapan niya ang asawa. Marcel, ayos ka lang ba? Sobrang kinabahan ako nang makita kita sa tapat ng pinto kagabi. May mga tuyo pang ang dugo sa ulo mo eh. Pero ang nakapagtataka, wala ka namang sugat. Pero hindi bale. Ang mahalaga, maayos na ang lagay mo. Ha? Paano? Ang huling naaalala ko, pauwi na ako nang may biglang pumalo sa ulo ko. Pagkatapos nun, wala na akong maalala. Akala ko katapusan ko na. Maraming salamat at nakauwi pa ako. Habang inaalalayan siya ng asawa, nakikita niya ang nilalang sa gilid ni Isabel na tila may nais ipahiwatig. Yumuko naman siya sa nilalang at nagpasalamat. Alam niyang protektado maging si Isabel, kaya kung sino man ang gumawa ng dahas sa kanya, ipinagpasa Diyos niya na lamang. Para kay Marcel, karma na ang bahala rito. Dumaan pa ang mga araw. Mabilis na lumaki ang tiyan ng asawa. Palagi pa rin itong suot ang balabal na gawa sa sutla. Kaya hindi na ito nakaramdam ng kakaiba habang nagbubuntis. May mga nakakapansin na sa biglaang paglaki ng tiyan ni Isabel. Maging sa mga biyenan, umabot na ang balitang buntis ang asawa ni Marcel. Masaya ang mga itong dumalaw sa pamamahay nila. Ngunit sa kasamaang palad, hindi din nakatagal sa lugar ang dalawang matanda. May kakaibang pangyayari silang naranasan habang nasa bahay ng asawa. Ano ba naman ito, Marcel? Napakainit sa bahay ninyo. Isabel, nakabalot ka pa ng balabal, hindi ka ba naiinitan? Diyos ko, para akong hihimatayin. Oo nga kita eh. Nararamdaman ko nga. Parang nasisilaban din ako. Nakabukas din naman ang mga bintana. Pero bakit ang init? Siya nga pala, hindi nyo kami inabisuhan na nagdadalang tao ka na, Isabel.
Nung kailan lang pumasyal kayo sa bahay parang hindi naman ganyan. Saka kung hindi pa sinabi ng mga kakilala natin, wala talaga kayong planong sabihan kami. Bueno, hindi bale. Mukhang maayos naman ang lahat. Anak Marcel, hindi lang kami pumunta dito para mangamusta. May nangyari sa Kuya Mario mo. Hanggang ngayon, hindi niya naigagalaw yung mga kamay niyang namamaga. Galing na sila ng doktor pero sabi infection daw. Binigyan naman siya ng gamot pero hindi tumalab yung binigay ng doktor. Ang sabi ko nga dito sa ama mo tawagin na namin yung albularyong si Mang Ambo. Baka sakali na hindi naman talaga kailangan ng kapatid mo ng doktor. Alam mo naman yung maghapon din yung nasa bukirin niya. Baka po dala ng ginagawa niya. Sige po, sabihan niyo po kung kailan kayo tatawag ng albularyo at sasamahan ko po kayo. Alam niyo naman po, hindi ko din maiwan yung trabaho ko. Kakausapin ko pa mga kapitbahay naming magsasaka. Napalitan yung mga pananim nilang palay sa mais. Mahaba ang tag-init, kaya kailangan may handa yung mga binhing pamalit sa mga nasirang mga palay. Kung pwede sana anak ngayon hindi na natin maaaring ipagpabukas. Baka mapano ang kapatid mo. Maaga pa naman. Samahan mo na ang nanay mo ngayon at ako na ang susundo kay Mang Ambo. Wika ng ama. Napatingin si Marcel sa asawa na tila humihingi ng permiso. Tumango naman si Isabel at nginitian ng asawa. Indikasyon ng pagsang-ayon. Ilang sandali pa kasama ng ina. Pinuntahan nila sa kabilang sityo ang tahanan ng kapatid. Samantalang ang ama ay sinundo naman ang manggagamot. Naabutan nilang nakaupo si Kuya Mario sa bakuran ng bahay. Mapapansin ang nagsisilakihan itong mga kamay kahit sa malayuan. Sinalubong naman ng asawa ni Kuya Mario ang mga panauhin. Nanlaki ang mga mata ng kapatid nang makitang kasama ng ina si Marcel. Halos hindi ito makapagsalita nang nasa harapan niya ang kapatid na inakalang namatay dahil sa ginawa niyang pagpalo sa ulo. Nangilabot sa kinauupuan si Kuya Mario nang hinawakan siya ni Marcel upang kumustahin. Naiiyak ito habang tila nanghihingi ng patawad. Ngunit walang boses na lumalabas sa bibig. Maya-maya pa, dumating na din ang ama nilang kasama ang albularyo na si Mang Ambo. Iniayos nila ang kinauupuan ni Kuya Mario. Habang si Marcel naman nasa gilid kasama ang ina. Si Tatay Nitoy at asawa ng kuya ang umaalalay sa albularyo. Napatigil bigla ang albularyo nang may naaaninag na figura katabi ni Marcel. Napadasal ito nang wala sa oras nang masigurado kung ano ang nakita. Batid ko na hindi ako ang kailangan ng anak nyo para tuluyan siyang gumaling. Kasama ni Marcel ang kasagutan sa lahat ng ito. Nandito sila at kasama ni Marcel. Nakasentro lamang ang tingin ng albularyo sa kinatatayuan ni Marcel. Kaya nabaling ang atensyon ng lahat sa kanya. Ano bang pinagsasasabi mo, Ambo? Paano? Marcel, may ginawa ka ba sa kuya mo? Ang totoo, ginawan mo ba ng masama ang kapatid mo? Ha? Ako? Ano naman po yung gagawin ko sa kanya, tay? Kung makapagsasalita lang yan si kuya, siya na mismo ang magsasabi kung anong haba yung ginawa niya. Hindi ko mailalahad-lahat dahil ayaw kong mabago yung tingin niyo sa kanya. Ang Diyos na po mismo ang humatol sa mga ginawa niya. Marcel, sasabihin ko na ng diretso ang lahat. Hindi ako ang makakagamot sa kapatid mo, kundi ang mga kasama mo. Sila ang may kagagawa ng lahat ng ito. Mapalad ang kagaya mo, Marcel,
Isang taong pinagkalooban ng kakaibang regalo galing sa kalikasan. Diyos ko! Napaluhod naman sa harapan ni Marcel ang albularyo habang nakayuko ang ulo. Humihingi ito ng tawad at pagrespeto. Nagtataka naman ang mga kasama nila sa silid kung ano ang nangyayari. Ipagpaumanhin mong hindi ko kagad nakita. Naway kung ano man ang pagkakasala na ginawa ng kapatid mo, ay mapatawad mo ito. Pinatayo niya ang albularyo hanggang sa may nagbulong muli sa kanya ng gagawin. Sinasabing hawakan niya muli ang kapatid. Nilapitan niya ito at hinipo ang mga kamay. Nanlalaki naman ang mga mata ni Kuya Mario habang nakatitig sa kapatid na tila nasa ibang katauhan. Nagsalita din ito sa kakaibang boses. Sana'y nakuha mo ang leksyon sa mga ginawa mo. Walang magandang maidudulot ang galit na kinikimkim mo sa kapatid mo. Kamuntikan mo na siyang mapatay dahil sa inggit sa iyong buong pagkatao. Maaaring hindi mo na magamit pang muli ang iyong mga kamay. Permanente na itong baldado para ipaalala at matuto kang rumespeto. Wika ni Marcel. Umagulgol ng todo si Kuya Mario. Habang si Marcel naman, niyakap na lamang ang kapatid. Humingi ito ng tawad at sinabing nagsisisi na sa mga nagawa. Nagtataka man ang lahat. Ninais na lamang ni Marcel na wag nang ikwento sa mga magulang ang nangyari. Ayaw niya din naman itong mawala ng respeto kay Kuya Mario. Bago magdilim, inayos niya ang lahat. Hinatid na din ang mga magulang sa tahanan ng mga ito. Umuwi siya ng sariling bahay na magaan ang pakiramdam. Ilang sandali lang ang lumipas nang makita niya ang kumpol ng mga tao na nasa harapan ng tahanan. Hinihintay pala ang kanyang pagdating. Kausap nito ang asawa. Ayon sa mga ito, hihingi sila ng mga binhi ng mais para pamalit sa palay. Nakita nilang maayos at malago ang naitanim ni Marcel. Bago niyo pa po yun hilingin, naiayos ko na po. Sa susunod po na araw, mamimigay po ako ng pwede niyong maitanim. Huwag po kayo mag-alala. Aalalayan ko din po kayo para maging maayos ang lahat. Nagpasalamat ang mga kapitbahay sa kanya. Umuwi na ang mga ito. Ilang araw ang lumipas at tinupad ni Marcel ang naipangako. Buong lugar ay naging maisan. Ilang buwan ang lumipas nang naipanganak ang unang anak ni Marcel at Sabel. Kakaiba ang bata. Maputi ang kulay ng balat. Asul ang mga mata. At may buhok na kawangis ng kulay hiblan na kabalot sa mais. Dumaan pa ang panahon. Naging maayos ang pamumuhay ng baryo. Pinaniniwalaan nila dahil ito sa batang binansagan nilang Sinag na anak araw. Sa kasalukuyan, nananatili ang pamilya sa lugar. Subalit si Sinag, madalang nang pinapalabas, lalo na sa araw. Meron itong kakaibang kondisyon kaya palagi nitong suot ang balabal na sutla. Napag-alaman ding hindi lang swerte ang dala ng bata sa lugar. Nakakapagpagaling din ito ng mga karamdaman sa pamamagitan lamang ng bulong. Para sa mga tao sa lugar, naging sugo ang pamilya ni Marcel para maging maayos ang buhay nila. Bukod sa naging maayos ang mga pananim sa lugar, naging maganda din ang buhay ng mga mamamayang naninirahan doon at ang panggagamot ng batang si Sinag sa sakit ng tao sa lugar. Naging aral din ito sa mga kapitbahay na huwag manghusga o
o makinig sa mga paninirang puri. Dahil sa huli, ito din ang tutulong sa kanila. Lahat ng ito ay dahil kay Marcel at sa sanggol na biyaya ng diwata. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.